we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Calinog. Pag-release nin plastic driver's license kan Land Transportation Office, posibleng mapindyente pa huli sa TRO na pinaluwas kan korte sa manufacturer na magibo kaini. Para sa mga motorista, abala subuot ang itinataong temporary driver's license na nakaimprenta sa nasa papel. Uya ang report ni Chris Novello. Makuha puta naning karibay na lisensya si Jerome Pison sa LTO Naga District Office. Makalis mawaraan sa iyong driver's license kan nakaaging semana. Alagad, nabigla ini. Makalis makuan sa iyong lisensyang nakaimprenta sa nasa papel. Okay na lang sir, kahit ano. Yun ang issue nila eh. Pero ano talaga eh. Sa pag-renew natin, ang laki ng bayad natin. Pero ganito lang papel ang ano nila. Marurumduman na pirang bulan ng ubos ang plastic driver's license kan LTO Naga District Office. Napag-araman pa na may 19,000 na backlog din plastic driver's license na nasambitan ng opisina puun pa kan bulan na Mayo. Kaya Mayo na talaga kaming available card sa ngunyan. Ang expected me is by October or November maabot na ang cards. Kaya thousands na ang pending ming transaction. Posibleng mapendyente pa subuot ang pag-issue kan mga plastic driver's license, ninhuli kan temporary restraining order na pinaluwas kan korte sa manufacturer na magibukutaan na kan mga plastic card. Kabusubuot na LTO offices sa enterong nasyon ang apektado kaini na pareho man na nag-issue ng temporary license. En kaso man subuot na mag-arabutan na ang mga plastic driver's license. Tulos man ining i-distribuir kan opisina daw aldaw na Sabado. Nagpagirumduman ini sa mga motorista na puwera kan temporary license na nakaimprenta sa papel. Dapat man subuot na darakan mga ini ang ORCR kan sa indang bihikulo nga ni makali kay sa sitar kan mga personahes kan opisina. Kay baan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Duwang insidente nin kasulo na irehistro sa magkasuway na lugar sa Calabanga, Camarines Sur. Mantang sarong-harong nasulo man sa Banwaan kan Castilla, Sorsogon. Uya ang report ni Rosie Nieva. Pasado alas 10 nin aga kasubago, sarong kasulo ang nagbungkara sa sarong poultry farm sa barangay Mangiring sa Banwaan nin Calabanga, Camarines Sur. Mayo maninada niya ran ang mga manok sa insidente, hulit na nagkataon na daipaman subot ini nabubugtakan kan may sadiri. Sa ngunyan pigaarampakan BFP ang pigikanan kan kasulo asin ang kantidad kan danyos na pigwalat kan insidente. Mientras tanto, pasado alas 2 manin hapon kasuudma, kan makubanan na sana ang mga residente sa Zone 5, Barangay San Roque, Calabanga, Camarines Sur, kan mairehistro man ang kasulo sa harong na ini. Sigun sa tiyaon kan may sadiri, saro sa pighandala ninda na tibaan maglakop ang kalayo. Kung nagkataon, dakol kaya ang pwedeng madamay ng mga pagtaraid na harong. Maringanta, sabi kan si pamangkin ko sa Manila, dahil baling masuluan mga gamit, basta ang tao dahil nakadamay. Si mga hayop lang sa loob ang nakadamay. Sigon sa BFP, basado sa indang inisyal na investigasyon, palyadong rice cooker ang posibleng pigikanan kan kalayo. Inaaram pa sa ngunyan kan mga otoridad ang kabilugang danyos na pigwalat kan kasulo. Ako po gira rin nagpapagirumdum na maging marigmat po kita, maging maingat sa kasulo po. Tang kasulo po da itaaram kung nuarin at kung saan maabot po. Kaya sabi nga ni Kayan, pinbi kong tinataram, fire prevention is everybody's concern. Sa Barangay San Isidro, Castilla, Sorsogon, napabaya ang pigluluto man ang pigtutok dong rason kana irehistrong kasulo sa sarong harong. Mayo man inakulugan sa insidente matang pigaarampaan kantidad kan danyos na pigwalat kan kasulo. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na perming maglikay nganing mainaan ang mga nairehistrong kasulo urog na ngunya na mainit ang panahon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Paratukdo sa banwaanin Gowa Camarines Sur dakop sa pagpapabakal nin iligal na droga. Sospek nagpositibo pa sa paggamit kaini. Mantang pigtutubudang shabu na nagkakantidad nin labi 600,000 pesos nakuha sa sarong drug personality sa Naga City. Si Chris Novelo nakatutok. Day na nakapalagpaan sarong 33 anyos na paratukdo sa ginibok anti-illegal drug operation sa sarong eskwelahan sa banwaan ning Gowa Camarines Sur. Maga na mga personay kan Pidaya Kamsur, nakilagan kanalukon subuot kan paratukdo, an asset na sa eskwelahan gibuhon ng riribayan ng pigtutubod ang shabu. This was started last March. So, meron na tayong series of casing surveillance against him. So, to validate, determine, and to really know if he is involved indeed sa illegal drugs. We even conducted test buy operation against him. Nakuha sa posisyon kaini ang kantidad 68,000 pesos na pigtutubo ng shabu na hali pa subuot sa sarong grupo sa partido area. Susug pa sa mga autoridad. Nagpositibo man nini sa paggamit ng illegal na droga, makalis isa iraron sa drug test. Padagos pang kinukuha na ning pahayag kan News Team and Department of Education dapit sa insidente. Dakop man sa parehong operasyon ang sarong drug personality sa Naga City. Napatugot ini kan mga otoridad, nagibuhon ang transaksyon sa sarong hotel sa Naga City. Nakuha sa posisyon kan suspect ang kantidad labi 600,000 pesos nin pigtutubod ang shabu. Mahigot man na pigmonitor kan mga otoridad ang pagkalat kan illegal na droga sa syudad, urok lang niya na paabuton ang Peña Francia Fiesta. Always naman ang ating intel na minomonitor na yun. Kaya nga weekly hindi tayo nawawala ng accomplishment. Kay Ban si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Pasugalan nanotaran sa pirang karnabal sa Naga City. LGU asin PNP pigserto na aaksyonan ang insidente. Uyan report ni Rosie Nieva. Antes pa man magpuon ang mga aktibidad kan Peña Francia Festival 2023, enot nang nagbukas ang pirang karnaval sa Naga City. Kasabay kaini ang kondisyon kan LGU asin PNP na mahigot na ipapangalad ang pasugalan sa lugar. Alagad pirang aldaw pa sana makalihis na mag-operar ang mga karnaval na diskubre ng igwaman giraray nin mga karawat na imbwelto ang kwarta. Huli kaini tinaon doon kan lokal na gobyerno kan syudad sa paagi kan Public Safety Office nagigibuhunin daan maninigong legal na aksyon in kaso mapatunayang imbwelto sa siring na bayulasyon ang sarong karnaval. Instruction sa muya kani, we proceed with the due applicable policies. So kung kinakaipuhan mag-filing kaso, ma-filing kaso. Ang aram ko din so Philippine National Police nagtumar naman ng aksyon. Sa parte man kan Naga City Police Office, pigsyerto kan mga ini ang maninigong aksyon sa nasambitan ng insidente. Kung araw po kaya na igwang nagpapakawat dyan sa karnabal, na ang taya kwarta, ang premyo o ang bayad man kwarta, bawal po yan. Dumananta po. Enot digtitinawan doon kan mga otoridad na itutugot sana itong mga premyo arog kan mga pagkakan, stuffed toys at siniba pa, alagad magiging illegal na ini kung igwana ni imbweltong kantidad nin kwarta. Mantang mas papahigoton man subuot kan NCPO katabang ang mga barangay ang pagbabantay sa mga peryahan urog na tuyong banggi kung sa inepektibo na ang pigpapautob na curfew hours para sa mga minor de edad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga miniature version kan manlain-lain na monumento sa Naga City, iyuan maserbing trophy sa mga aktibidad kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Kung taano ini ang napili kan syudad, asin paano ini ginibo, aramon ta sa istorya ni Rosie Nieva. Naabutan kan news team ang grupo kan mga Bicolano artist na ini na sibot sa paggibo nin mga obra, poon sa pagpiridaso kan mga gagamito na kahoy, pagdisenyo, pagmold, hasta sa pagpinta sa mga miniature na ini. Maririsa man ang sa indang mga sculpture, iyo ang mga pamusong monumento na mahihiling sa syudad ni Naga. Yaon ang Plaza 15 Martires, Plaza Oragon, monumento ni Jose Maria Panganiban, asin Father Miguel Robles de Covarrubias, asin iba pa. Alagad ang mga miniature na ini ang bako pang exhibit. Alagad maserbing trophy asin token sa mga aktibidad kan Peña Francia Festival ngunya na taon. Labi 300 na pidaso ang kaipuhan na mabilog kan mga local artist na ini sa pangingenot ni Harold Gomez. Sigun sa iya kasabay kan dakulang aktibidad na ini, maot man kan LGU na maipromote ang kultura asin tradisyon sa nasambitan ng syudad. Ining mga trophies na ni, base ni duman sa mga monument na yaon digdi sa Naga na parte kang sa to yung kang may historical significant ining mga monument na yaon digdi. Ang ginibo ko, sabi ninda, iyo daan niyang
gibon mga trophy. Ang mga materyales na pigagamit digdian makukuha sa naman digdi sa Bicol. Alagad aminado si Harold na dipisil ang sa indang pigigibo kaya katabangan sa iyang pamilya. Mga miyembro kan kintab artist as sinibapang local artist nagtatarabangan na sinda nganing matapos ang nasambitan ng mga trophy. Siyempre malaking privilege yun, maging parte ng Peña Francia Festival at mga darating pang religious festival dito sa Bicol. Siyempre nakaka-boost din ng spiritual namin as individual tsaka sa group. Aminado ang mga artist na ini na double time na sinda sa pagtatrabaho. Huli tapirang aldaw na sana, mapuuna ang mga aktibidad kan Peña Francia Festival. Alagad sa ibong kanpagal na namamatean, dakulang bagay subuot para sa inda na maging parte kan selebrasyon kan kapistahan ni ina ngunya na taon. Kay banan si Gerald Gandia, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Babae gadan makalihisubuot tamaanin kikilat. Insidente ikaduwang beses nang nangyari sa ngunyan sa Banwaanin Milaor sa laog sa nanin bulanin Agosto. Uyan report ni Chris Novelo. Pigbibila na nasa sa indang sadit na residensya sa Barangay Tarosanan, Camaligan, Camarines Sur, ang 57 anyos na si Sonia Petronio. Hasta sa ngunyan na ipamakatupod ang pamilya kaini na ang sa indang ina, binawianin buhay makalisobo tamaan ng kikilat sa tao kan uman sa Barangay Tarosanan, Milaor, kasabay kan pagparauran na sinabayan pa kan kikilat kasuod ma. Naimam na pugola na maging emosyonal ni Mila Francisco sa pangyayari asin pasasalamat na dai siya tinamaan kan kikilat. Istorya kaini, kaibanan niya ang biktima sa pagsirong sa puunin batag, kan bigla na sa nasubot na natumba si Sonia. Magkatubangan po kami doon, nag-uulay, sabi ko musna tadi pa nag-uuran, musna, sabi niya, yung di mapunas lang yung akong tabasa-basa ang ganot. Sabi ko musna, pagtalikod ko, ako po nag-aram ko, nakatukaw na siya, nahiling ko nakatiyaya na, di ko po na-araman ko ano nagtama sa iya. Nagpapatandan sa nasubot ini sa paggabi sa umahan para mahulugan ang utang sa lending, asin para may maipang tustos sa gastuson kanaki na maklase sa masunod na semana. Ini na ang ikadawang beses na may tinamaan ning kikilat sa Banwaanin Milaor ngunyan sa nang bulan. Kan Agosto 10, binawian man nin buhay makalisubot tamaan ning kikilat ang sarong 52 anyos na padre de pamilya sa Barangay Dalipay kan parehong Banwaan. Yun naman yan ang sa kuya big ko kuya na pag nagbarangay, saro naman na sa tatapi ko, lalo-lalo na itong sa mga parauma, na pag may mga kikilat, pag daguldon, lalo na kung nasa tao sinda kang kauman, maghanap sinda, maggilid na sinda. And dahil sinda maghanap ng masisiro nga na halangkaw na kahoy. Apuera kan pagarayo sa mga puunin kahoy asin matubig na lugar, ihiniras man kaini na dapat man na mag-squat asin pagdukuton ang duwang bukong-bukong nga nang inkaw sa tamaan ng kikilat na maglako pa sa bilog na hawak ang voltaheng dara kaini. Ta nagpapamati man, nakakamati ning lalo na kung harani sa tuya ang tatabang kang kikilat. So ang hawak ta minakuan ining sa tuyang barahibo baga. Kay baan si Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, duwang raot nin panahon ang pigmomonitor kan pag-asa sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility. An enot iyo an bagyo sa luwas kan par na huring nanotaran 3,170 kilometers sirangan kan Northern Luzon. Sigun sa pag-asa, hababa man ang tsansa na tamaan kainian sa tuyang nasyon. Ang sarupang pigtututukan ngunyan iyo ang low pressure area na nasa laog man kan Philippine Area of Responsibility. Sa latest data, nahiling ini sa rayong 570 kilometers sirangan kan Apari, Cagayan. Sigun sa pag-asa, da ipigahali ang tsansa kaining mabilog komo sarong bagyo asin padagos ining imo-monitor sa mga masurunod na aldaw. Sa ngunyan, apektado na kan trough kan LPA ang pirang parte kan Luzon. Dagos-dagos man ang pagdanay kan habagat sa dakulang parte kan nasyon.
Basado sa datos kan Metro Weather, posibleng uranon ang dakulang parte kan Bicol Region. Kabali na ang Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate, asin Catanduanes. Kaya mga kapuso, magin andam po sa huma kan baha o pagrasay nin daga. Halangkaw man ang tsansa nin uran sa natatadang parte kan nasyon, kabali na ang Visayas asin Mindanao. Mga jeep na biyaheng daet Mercedes dagos ng pinahali sa saindang dating terminal sa laog kan kasentrohan kan Banwaan nin daet. Mga pasahero apektado kan siring na sistema. Uya ang report ni Rosie Nieva. Dagos nang ipinasara kan lokal na gobyerno kan Daet Camarines Norte sa paagi kan PNP ang illegal terminal kan Daet Mercedes vice versa na nasa laog kan kasentrohan kan Banwaan. Alagad ang resulta kaini, ang mga pasahero ang nag-aagra ngay sa ngunyan. Sobrang hirap ng binigay na itong ganitong klaseng terminal. Hindi natin alam kung saan talaga kami pwedeng pumunta eh. Nanindugan man ang mga driver na kung dain na talaga sinda ibabalik sa dati nindang terminal, maghanap na sananin pwedeng gibuhong bagong terminal, alagad dapat nakaiba na ninda ang mga tricycle. Kanya-kanya na lang hanap po ng terminal para kami ditong mga dagang hinahabol ng pusa. Pag may pulis at sinita, laya sa gilid ng kalsada. Dismayado man sa siring na insidente ang LGU. Kung marurumduman kaya, bulan nin Marso kan magtaon nin 2 bulan na palugit ang LGU sa mga operator asin driver na maghanap na nin malilipatan kung habo ninda sa Daet Central Terminal, basta dapat na nasa luwas kan kasentrohan. Alagad sigon ki Vice Mayor Godfrey Parale, sa halawig na panahon na pagpilit kan grupo, hasta sa ngunyan, mayo man lugod ni nabilog na solusyon. Pinaninindigan nila na doon talaga sila, legal sila doon. Ay di nangyayari, sa gada meeting nga, mahaba lang yung oras, naubos doon sa issue na yun. Yung sa halip na makagawa ng solusyon, na yun ang pinakikusap kong dati pa sa kanila, solusyon na ang hanapin natin. Obheto kaya kan paghalikan mga terminal sa laog kang kasentrohan na dagos ng masolusyonan ang magabat na trapiko sa Banwaan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Labis sa 1 milyon ng mga estudyante sa Bicol Region naka-enroll na para sa school year 2023 to 2024. Mga eskwelahan padagos subuot na maakomodar nin mga maut mag-enroll hasta sa masunod na semana. Uya ang report. Sa ipigluwas na school calendar kan Department of Education, pun Agosto 7 hasta 26 ang enrollment period para sa school year 2023 to 2024. Makalihis ang 2 semanang enrollment. Labing 1 milyon na mga estudyante na sa Bicol Region ang nakakumpleto kan mga rekisito as in officially enrolled na sa saindang mga eskwelahan. Sigon ki Teacher Teresa kan Pili Central School, dapat kuta na kan nakaaging semana pas 100% o kompleto na ang sa indang mga estudyante sa grade 4. Alagad sarong semana antes an poon kan kralasihan, saka pa sana nagruruso ang mga magurang para mag-enroll kan sa indang mga aki. Labo-labo na si pero na ninda garo na ka mga parent anyway ay last week na ngaya dapat nga mag-enroll na kita. Pero ano ko tama mga advisable? Dapat siguro last week pa na sinda matapos kasi dapat ngunyan na week nag-start na din kami mag-sectioning na kami ng mga Pilipino. Si Lola Francia ngunya na aldaw pa sa naman naka-enroll kan sa iyang tulong mga makuapo. Alagad nagin madali man sa nasubuot ang proseso ta nakalista naman ang mga inikan nagkaigwan in early registration ang eskwelahan. Na kami maanap na kantong mga room pagkatapos na kami kantong mga gamit ninda. Kung anong mga babakalo na gamit. Nasa 2,400 na mga estudyante ang piglalaomang enrollees ngunya na taon sa Pili Central School. Sa presente, sigun sa principal kan eskwelahan, nasa 80% na sindang kumpleto. En kaso man na di pa makumpleto, bukas man subuot ang eskwelahan na mag-akomodar nin late enrollees miski magpuuna ang klase. Kasi minsan may mga nalilate po talaga magpa-enroll. Hindi naman natin alam kung ano yung mga kadahilanan ng mga magulang kung bakit sila late magpa-enroll sa kanilang mga anak. Kasabay kan paglaog kan bagong school year. Hagad man kan Pili Central School, nalugod matawan atensyon kan Department of Education ang kakulangan nindanin classrooms. Nganing dain naman kaipuhan pang magtiyaga sa makeshift rooms kan piranindang mga estudyante sa grade 1, grade 2 asin grade 3. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga paraoma maugma asin nabebenepisyaran pasubuot kan halangkaw na farm gate price kan paroy ngunyan. Kun piraan presyuhan kan kada kilo nin paroy susog sa Department of Agriculture aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, pira mga paraoma na sa Camarines Sur ang nagpapaani na sa rason na mahal ang farm gate price kan mga paroy. Sinako-sako ning paroy ang manunutaran sa kalabaan kan tinampo sa Banwaanin Bula, Camarines Sur. Pira kaya sa mga paraoma sa Banwaan ang nagpapaani na. Siring ni Richard na plano subuot na ipabakal ang pira sa mga inaning paroy. Mahal kaya sa ngunya ng farm gate price o barakalan kan paroy. Napaborable subuot sa sainda. Dawa maluyang nga ni sa presyo, bawi man sa presyo kan paroy. Susog kaya kina Richard, minabot sa 22 pesos kada kilo, ang bakal kan paroy ngunyan. Sa saindang dinadarahan dalan nga ni mas makabaw isubot sinda. Sa gasto sa pag-uma, siring kan ginasto sa abono, labor asin iba pa. Susog kay DA Undersecretary Leo Sebastian, nauog mangunya na mga paraoma, ninhuli kan halangkaw na farm gate price, kung kaya dakul ang naghahabol sa paabuto na aranihan. Nanotaran kaya kan ahensya ang padagos na paglangkaw kan farm gate price kan mga paroy na nasa 19 to 25 pesos ang kada kilo. Nagdalao man ang mga paraoma na napuon pa sana sa pagtanom na maaabot sinda kan mahal na barakalan kan paroy. Siyempre nga makabawi man sa uma. Kung barato man ang paroy, dahil ka makabakal man sa, dahil ka makabawi sa pag-uma mo. Tama lang medisina. Jessica, susug pa sa Department of Agriculture, dainin da kontrolado ang mahal na presyuhan ngunyan kan kada kilo kan paroy. Ang mga kumprada subuot ang nagtatalaan kay nina kung saan ang kumprada na nag-oprosiring masalangkaw na presyo kan paroy, dumanman pinapabakal kan mga paraoma an sa indang mga inani. Jessica? Jos Mabalos, Chris. Imbes na mga abiso asin iba pang updates para sa mga programa, mga malalaswang video ang nahihiling na nakapost sa official social media account kan OWA Bicol. Dayman subuot maaraman kan opisina kung ano ang katuyuhan o motibo kan taong nasa likod kan panghahak sa saindang account. Nagpatanid man ang OWA sa publiko na i-unfollow na sanaan nasambitan ng account, huli tamagibo na sana subuot sindanin bagong official page an opisina para sa saindang mga anunsyo. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan opisina, dawa dipisil na subuot na masusog ang taong nasa likod kaini. Nganing malikaya naan kaparehong insidente, mas dobleng pag-iingat naan sa indang gigibuhon, mantang lilimitahan na ang masirbing admin na makapot kan gigibuhong bagong official social media account. Ang mga ibatang mga nagpa-follow duman, may mga pigahalak-halak na announcements from us like si scholarship, si relief operations, si mga news na nagahali sa satuyang regional and satellite offices. Di na masubaybayan kag satuyang mga followers dahil dyan sa pigibo kaya na hacker na yan. Basic dog obedience techniques and responsible pet ownership training kinundusir sa Legazpi City como parte kan pagtukdo sa dog owners na maging responsable sa pag-aataman kan sa indang mga ido. Si Rosin Yeva para sa detalye. Ngani mas matukdoan ang mga dog owners sa pagiging responsable. Sarong basic dog obedience techniques and responsible pet ownership training ang kinundusir sa Legazpi City na pinanginotan kan PCG, Veterinary Office asin mga dog experts. Pigtukdo digdi ang mga basic na pagtaonin instructions sa mga ido araw kan pagtukaw, pagtindog, staying, fetching asin iba pa. Ipinahiling man ang search and rescue asin pagiging protective dog. Ang kailangan po natin maging patient po kayo, maging consistent para yung aso nyo kasi hindi naman po makukuha overnight po lahat yung training na yan. Ang pinaka-focus nito ay bigyan ng karampatang training and other educational advancement ang aming personnel sa napakaraming aspeto. Napiling venue kan training ang Barangay Dapdap na nangingenot pag-abot sa anti-rabies campaign.
Sigon sa mga otoridad, day natatapos ang nasambitan ng training ang pagiging responsable kan mga dog owners. Huli ka ini, plano ngunyan na magkondusir nin kaparehong aktibidad sa iba pang barangay kan syudad. Ini pong bago tang approach, this BRAD program, Barangay Responsible Owners of Dog. This is a multi-sectoral collaborations. Apor sa mga training and orientations, mabilog man subuot nin mga enforcement team sa kada barangay para sa pag-implementar kan Responsible Dog Ownership Ordinance kanasambitan ng syudad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Padagos ang pag-uswag kan seaweed industry sa probinsya nin Camarines Norte basado sa monitoring kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa ngunyan kaya nahihiling na subuot kan mga parasira ang importansya kan seaweeds como alternatibong mapagkakakitaan. Sigun sa BFAR, nakuha naman kan mga parasira ang tamang panahon para sa cropping kan seaweed. Mantang manodan o nanodan naman kan mga ini ang tamang bulan sa pagtatanom kaini nganing mairayo sa epekto kan mga nagaaging raot nin panahon. Sa ngunyan, kadakol na subuot na industriya ang nangangaipon nin seaweeds, kaya padagos man ang pagpupursige kan BFAR na matabangan ang mga parasira na nagaataman kaini sa paagi kan pananao nin libreng banhi. Sa ngayon po yung pagtangkilik ng ating mga mangingisda at ang ating mga magtatanim ng seaweeds ay maganda naman po. Hanggang ngayon hindi naman po sila nanghihinawa po kasi po yun ang kanilang main livelihood. Madadalan ang episode na ini siniba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.